Alright, for today's video is ipakita ko lang ho sa inyo ang mga kuha kong video na ako'y lumipad, no? Flight ko ito galing Manila, Ninoy Aquino International Airport sa may Terminal 3 papuntang Davao City back in January 2026. Ang magiging ruta ho nito is hindi ko alam kung ang flight path ba ng aking dinadaan ng eroplano na to or ang dinadaanan ng eroplanong aking sinakyan na ito ay Leyte, sa nasa Himpapawid ba, nasa airspace ba ng Leyte province in Samar or Masbate, I don't know, no? So let me know in the comment box. So kung ikaw ay isa sa mga dyan nanonood na wala namang masyadong ginagawa ngayon, na mahilig din sa mga aviation, mahilig din sa mga flights, or kahit hindi ka mahilig sa aviation pero kabisado mo yung geography ng Pilipinas, edi baka pwedeng pakiusapan kitang panoorin mo tong video na to. Tapos may mga portion kasi na tinatanong ko kayo, no? Nagtatanong ako sa sarili ko, sa inyo habang naka-video, naka-vlog yung mga lugar na dinadaanan over sa Himpapawid, no? Ng Leyte yata yun or ng Masbate, na hindi nga ako sure kung nakikita ko ba doon is Butuan City, no? Or ng Cagayan de Oro City or ng Hingoog City or ng Iligan City. Kasi ang biyahe na to is madaling araw, no? Like mga alas 5 ng madaling araw hanggang alas 5, alas 6 ganyan. Basta liwanag. So it's a morning flight. So nagustuhan ko to dahil nga sa parang hindi siya madalas nadadaanan ng eroplano kapag ako'y umuwi ng Davao City from Manila. So kung ikaw ay nanonood nga dyan na wala kang masyadong ginagawa, so may portion ho dyan, ha. At pwede mong i-comment. Ang gawin mo lang, kunyari tatanong ko, anong bundok ba yan? Bundok ba yan ng Butuan? Merong bang bundok sa Butuan? Or anong dalampasigan? Anong gulpo ba yan? Gulpo ba yan ng CDO? Bakit napakataming barko? Or no? May mga ganyan akong mga katanungan. So maaari mong sagutin sa pamamagitan ng paglagay ng pinaka-time stamp. Kunyari, ako'y bumiyahe. Example to, ha. Nung one time, Manila to Cebu City or Cebu. Mactan Island, Cebu yung aking flight. At dumaan, or first time ko kasing lumipad from Manila to Cebu, so hindi ko masyadong kabisado yung topography, yung geography, kung alin ba dumaan or saan dumaan yung eroplano, kasi ramdam ko parang basta iwan, no? So basta meron akong mga katanungan, at good thing naman sa mga Cebuanos ay napakasipag ko nilang mag-response sa aking video. Ang haba itong video na to, for example, or ginawa kong example ay 41 minutes and 57 seconds. So grabe ang haba, pero talagang nanonood si Jeff Baidal. So shout out to kay sayo, sir, no? So sabi niya dito sa portion ng 22 minutes and 32 seconds, so sinagot niya ang aking katanungan na kay Mount Canlaon sa Negros Occidental, kanang dagat na between sa Cebu ug Negros, kay Tanon Street na dili na exclusive na dagat sa Cebu or Negros. Bali yung naging way natin ay Taguig, tapos Laguna de Bay, tapos Quezon Province, tapos Masbate, tapos Leyte, tapos eto Butuan City. Surigao pa pala. Sorry, it's Butuan City. Tapos yan, kita natin yung Camiguin dito. Ay Hingoog, kaso nga lang hindi kita yung kasi napaligiran siya ng yung likod niya, yung bundok na yan, that's Hingoog. Tapos Nasipit, where are you Nasipit? Hindi siya visible siya Nasipit, maliban sa mga kapalong ulap cirrus clouds. Hindi rin siya ganun kalaki na bayan, kaya
walang indikasyon na siya na yan. Unlike sa CDO, Iligan, Davao, Jensen, mga ganyan. I mean, ano na lang, hindi siya kagaya sa Davao, CDO, Iligan, Cebu, na kahit nasa malayuan, kita siya, kita yung mga syudad na yun at marirecognize mo dahil sa napakadaming mga malaki, malawak ang urbanization. Ayan ang bundok nila, oh. That's Hingoog area. Pag parang may crater, ano yan, ang bundok yan. So nasa ano na tayo, ibabaw ng Mindanao Island, Butuan City. Sayang no, nasa ilalim na talaga ng eroplano ang Butuan City. Sana kita natin kung medyo ano lang siya, gilid lang konti. Hindi talagang tinapat, kumbaga inapakan talaga ng pathway ni eroplano si Butuan City, kaya hindi natin siya makita. Nga pala, congrats Butuan, no? Isa sa pinaka fastest running city, one of the fastest growing economy. I think second sila sa Puerto Princesa City, Palawan. Galing. So yan, nakikita natin yung mga bundok na yan, parte na yan ng Bukidnon area. Grabe na nakahanga. Back in the days na hindi pa usang aeroplano, barko pa lang, pero talagang na-drawing ng mga Espanyol ang mapa ng Pilipinas. Path or pathway, flight path ng eroplano na sinakyan natin ngayon ay dumadaan tayo sa ibabaw, himpapawid sa airspace ng Agusan del Sur. So madadaanan natin yung Tapas, Talacogon, mga ganyan, tapos Lorito, tapos yun Davao de Oro, Davao del Norte, tapos yun, Panabo, tapos Davao, Samal, Davao. Tinignan ko siya sa mapa, yung bundok na dalawang bundok na yun, kita is Mount Kitanglad and Mount Kalitungan ng Bukidnon, malapit sa Malay-Balay. Yung dalawa na yun, Mount Kitanglad, bundok Kitanglad at bundok Kalitungan. Kaya pala sila matataas, dalawang matataas. Mount Kitanglad din, Mount Kalitungan. Malilig dyan, yan. Mali, it's Kalatungan, hindi siya Kalitungan. Kalatungan, Kitanglad. Hello everyone, again your captain speaking, and my apology if I wake you up. Just update you on our flight. Right now we are passing the altitude of 35,000 feet, indicating 70 miles north of Francisco Maccoy International Airport, Davao. Weather traffic permits, our touchdown time at the airport is exactly 45 minutes past the hour of 6. My time here is 6:27. You want to synchronize your time with me. And the weather over Davao, particularly at the airport right now, except for few or scattered clouds,
Clouds na pinapasyalan ng mga taga Davao. Turbulence. For guests with infants, the collected after disembarkation. For safety reasons, leave the infant's life vest inside the seat pocket and be reminded that unauthorized removal of the life vest from the aircraft is a serious offense. Maliman sa Mount Kitanglad in Mount Kalatungan, mula rito tanaw na rin natin yung Mount Apo, pero maaari di ako maaaring maliha, pero tansya ko Mount Apo na talaga to dito. Yan, kita ko sa inyo ha. So from the naked eye, kita ko sa camera. Yan. Confirmed Mount Apo nga siya, kasi nasa ibabaw na tayo ng Santo Tomas ng Davao del Norte. Yan yung Mount Apo. Blur lang siya, syempre sabihin natin na magkalayo niya ha. Matabato yung Davao del Sur. Galing. Ganyan kasi kapitid na tallest mountain of the Philippines. Kasi kahit nasa impapawid ka na Davao del Norte sa Tomas, Kapalo, kita mo na siya. Ganda ng clouds, sea of clouds. So umiikot ito papuntang Toril. Ibig sabihin possible na mag-ikot ito sa may Toril or Talomo area, basta Toril no? So ibig sabihin mas makita natin close up si Mount Apo. Alright, good news siya para sa akin kasi umiikot siya, kasi nasa Loreto, Lapas, Loreto, Agusan del Sur, tapos unahan nun Laak, tapos Tagum, tapos Panabo, Carmen Panabo, tapos Samad, tapos Davao na landing. So kung yun ang nangyari, hindi sana ang makikita nating view ay ang Kingdom of Jesus Christ lamang sana. Pero dahil sa ito, napansin ko yung galaw ng aeroplano, umikot siya papuntang mga Kulasas, Lalatibas ng Panabo hanggang papuntang Pagkibato District. So pag magpagkibato District ito, dadaan ito sa ibabaw ng Marilog District, tapos Kalinan, ayun. So galing, Talomo, tapos Toril. So nakakatuwa dahil makikita natin ang downtown Davao sa may Talomo District, Ecoland, and downtown Davao bago mag-landing. Galing. We are now on our final descent, and the captain has switched on the fasten seatbelt sign. At this time, please make sure that the window shades are up, tray tables are stowed, and your seatbelts are securely fastened. So, yan na yung daan, Bukid nun, Buda. Buda means Bukid nun, Davao Highway. I-check lang natin ako talaga bang tama yung sinabi ko, yung prediction analysis. Alright, confirmed.
Yun nga yung magiging way natin. Bali, landing tayo, madadaan natin yung Mamay Road. Hindi tayo manggagaling sa Samal, hindi tayo manggagaling sa Torrel. And makikita natin yung coastal road of Davao City. Good job. So, Mount Apo. Yan si Mount Apo yan ha. Medyo clearing nga lang kasi nga mayroon pang salabin sa windshield. Tingnan mo, parang may sumabog, may sabog. Parang big ba? Ano kaya yan? Ano yan? Explosion ba yan? May sumabog ba dyan area? Time check tayo, 6:37 na umaga. Ano kaya yan? Parang sabog yan. Parang sumabog. Taniman, plantation, banana plantation. Isa yan sa nagpapayaman sa Davao City. Billions of GDP ang kanyang contribution sa Pilipinas. Siyempre niyog. Eskwelahan ba yan? Hindi yan, mapahaba. Eskwelahan ba? Dapat sinasulat mo. Ano ba? Factory or poultry? Anong lugar yan? Dami kong mga hindi kabisadong lugar sa mga bulubundok yung bahagi ng Davao. Paanan ng Mount Apo, Diri. Mount Apo, yan ang yung mga summit. Okay, so yung coal power plant ng Aboitiz. So, asan ang Torrel poblasyon? Poblasyon Torrel di nakita kasi
full of clouds. Okay lang, so wala na, nalagpasan na si Toril. So yung coal power plant na yon ay pagmamayari ng Aboitiz, and matatagpuan siya sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sunrise. Sunrise, andyan yung Caraga, Davao Oriental. Caraga, Davao Oriental is the southeasternmost of the Philippines. So dyan inaabangan ang first ever sunrise in the world noong year 2000. So, ang dami mga ano dyan, mga astronomers, ano ba tawag dyan sa mga mahilig, sa mga enthusiast, mga ganyan, no? Mga araw, buwan. So ano sila, nagpunta sila sa Davao Oriental para mag-witness. Yan ang Coastal Road. To landing stations. Punta Dumalag. Yung pinaka-doon ng Punta Dumalag na yan, meron diyang ano, Turtles Sanctuary. Okay, Verdon Park. Ay, hindi muna, ito muna tayo, SA. DJT, Davao Global Township. As of now, yan pala ang mga under construction and the materialization ng kasali. Ito naman ang Matina Enclaves, Philindes, yan. Tapos ito naman yung SM Ecoland 1 Oasis, tapos yung Double Dragon 101 Hotel, Condo 10. Ito ID Park, UIC. Ito na, we have this Bukana Bridge. Ayala. Ganda. Dapat di Davao City. Istimlana. Where are you? Yeah. We're landing. We're here. This one, view. Istimlana. Tapos may dagat. Ito yung tinatawag ko sa inyo na gusto ko sa airport ng Davao City, yung Greenlands. Tsaka kahit ano yun, mga bahayan, pero daming mga punong kahoy, may mga saging, so dagdag kulay green means lively. Once again, please remain seated. Manatili po lamang nakaupo. Wala, galit na yung ano. Ba't kasi may natanggalan ng mga mga seatbelt, hindi pa naman tapos.
Yan yung old airport namin ha, you know. That's the old airport. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication So, merong with the aircraft sa use of unahan, pangira ba yan? is strictly prohibited while the cabin doors are closed. Is that a Please warcraft? check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings Time behind. check. And be cautious 6:46. when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. Mangyari po lamang na manatiling Yeah, nakaupo. the largest indoor arena in the whole world. Hintayin With, lamang na matanggal 75,000 ang ilaw seating sa capacity. fasten seatbelt sign Kingdom. bago tumayo para kumuha ng inyong mga kagamitan. Nais rin po namin ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit po munang ipinagbabawal. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by our flight deck crew, Captain Crisanto Cabangbang and First Officer John Bennett Abando, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was really a pleasure having you all on board, and we do hope to O yun yung ano ha, follow your under fun construction activities. Once again, na thank you sabi ng mga everyone taga for Davao. flying Cebu Pacific. Ano daw yan, For Terminal sanitary purposes, we ask that you siya keep mag-cater your ng areas international and flights, clear your seat pockets of departure and any arrival remaining for litter. international. And So please itong bring this lumang with you building as you or leave your seats. You may main discuss building, this ito yung with magiging the ano, will be provided for domestic. near the exits. We seek your cooperation in ensuring that no litter is left behind the aircraft. For guests with infants, the infant's life vest shall be collected after disembarkation. For safety reasons, leave the infant's life vest inside the seat pocket. And please be reminded that unauthorized removal of the life vest from the aircraft is a serious offense. Your cabin crew will stand up momentarily to do a safety-related procedure. Passengers, please remain seated. Manatili po lamang nakaupo. Cabin crew, disarm doors for arrival and cross-check. So ilang taon lang no? Oh, basa. Mga next years 2027, 2028 magiging ano niyan, materialize na yan at matapos na. So madadagdagan na yung ano, yung view ng Davao City Airport, As a International last safety Airport. reminder, please remain seated and wait for the fasten seatbelt sign to be switched off before you stand to get your bags. Hintayin lamang kung mawala ang ilaw ng fasten seatbelt sign bago tumayo para kumuha ng inyong mga kagamitan. So yun na, okay na tayo dito. Sana ay nasiyahan kayo no, gaya ng aking naramdaman. Ako'y masaya dahil panibagong view yung na ano. Siguro maraming beses na rin ako yung napadaan, or maraming beses na akong nakasakay ng aeroplano na ang kanyang fly path ay galing sa yun na nga, dumadaan sa Quezon Province, Thank you for patiently Leyte, waiting. I mean Now is the Masbate, safest tapos time for yun na you nga, to stand to Maasin get your Leyte, bags. Maaari na Butuan, po kayong tumayo. Agosan del Sur, and Marilog. Nito ko lang talaga siguro siya napansin, nakita gawa nung araw, no, umaga. So perfect. Ano siya, di ako nagsisi or worth it yung ano, pinili kong flight. And of course, yung ating window seat. So salamat sa taga check-in counter kanina kasi ang bait ni ma'am. So di ba? Pag may pagkakataon talaga pagbigyan ka, no, ngingitian ka ng langit, sasabayan ka ng swerte. Galing. So ganon din kayo, swerte din kayo kahit paano nakita nyo yung nakita ko dito. So lahat tayo nag-i-enjoy na makita yung view na napakaganda.